May mga alam po ba kayo na opening trap? Sigurado ako karamihan po sa inyo marami nang nakita o napanood sa online na iba't ibang klase ng opening trap at madalas po sa inyo sinusubukang itong gamitin sa laro. Minsan gumagana, madalas hindi. Bakit? Kasi minsan, yes, sinusunod po nila yung tamang tira pero mas maraming pagkakataon, hindi po tinitira ng kalaban yung eksaktong tirang napanood o nakita ninyo sa opening trap. Kaya ako po sisimulan ang series na ito, Opening Trap Explain, na kung saan ipapakita ko po yung mga dapat nyong gawin just in case hindi sumunod yung kalaban nyo sa opening trap. This is your coach, Speedy Master Daniel Causo. Hello po sa inyong lahat. Una, ang gawin po natin, panoorin nyo muna yung game ko online na kung saan I apply this opening trap na actually gumana siya against Grandmaster. And then after that, I will explain most of the move and what to do kung sakaling hindi siya pumasok sa trap. Simulan po natin. Nakakairita yon pag ganun. Naka-counterplay kasi. Ulitin natin yung laro namin. Let's do it again. A6 ka ulit, sige. Hindi na siya nag-A6. Kining mo ba lang ang Grandmaster? Sige. Kining mo ba lang? Ayos ba yan? Ayos ba yung kining mo ba lang? Guys, ano masasabi niyo sa kining mo ba lang? Kining mo ba lang? Salamat sa star, Carl. Hindi ko mababasa ang comment mo mamaya na. Baka matalo na naman ako eh. Guys, ayos ba yung kining mo ba lang? Kining mo ba lang eh? Oo. Kining mo ba lang? Kining mo ba lang? Umayos na. Ayos ba yun? Ayos ba yung mga kining mo ba lang natin dyan? Lose, Baba! Grabe yung opening trap na yon. Kining mo ba lang on move 7 after the check? Well, explain natin bakit nag-resign yung kalaban ko na Grandmaster. So, E4 po ang tinira ko. Sinagot niya po ng E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5. Ito po napaka-popular na opening Italian game. Ngayon, ang tinira ko po C3, yan po yung Gyuko Pianissimo na main line. Ang ginawa niya po ay nag-D6. Just want to let you know guys, hindi po lahat nagdi-D6 dyan. Meron pong tumitira ng F6 which is the main line. Yan po talaga yung common na ginagawa. Yung iba umaatras agad. Pero ang dapat nyo po ditong alamin is yung Knight F6 na tira. Kasi pag nag-Knight F6 po, inaatake yung pawn mo. Ngayon, ang pinaka-common reply, kailangan mo mag-D3. Pero may linya po dito na medyo magulo is yung D4. I will explain that in other video kasi may nalaro na ako dyan na kung saan natrap ko po yung mga Grandmaster or Master na nakalaban ko eh. Pero for the meantime in this video, magpo-focus po tayo sa tirada na D6. Ayan. So dyan po tayo magpo-focus ngayon. So pagka D6 na nga po, ako po ay tumira ng D4. At sa D4 po na tira, ang ginawa niya po, kinapture niya yan. Obviously, kailangan niya pong i-tiks yan kasi ibalik ko lang ng konti. Kung sakaling umatras yung kabayo, may capture po dito at hindi po makakakasling yan. Dahil example, umatras, capture lang. At pag po siya nag-pawn takes, queen takes D8. At kung siya po ay mag-king takes dito, babagsak yung pawn. Hindi po pwede yung knight takes dahil may knight takes dito. Okay? So, balik po tayo sa nangyari. Kaya nga po, pwersado po yan na kanya pong kainin niya ng pawn. Ngayon, pagka-takes ng pawn, kinapture ko po yan ng pawn na kung saan siya po ay tsumek dito. Gusto ko lang ipakita yung ibang tira na Bishop B6 which is the number one move according to Engine. Kasi na maintain niya po yung pressure dito. Ano ang kailangan gawin pag ganyan yung tinira? Ito po ang kailangan nyong gawin. Pwede po kayong mag-castling, pwede po kayong mag-develop lang ng knight, pero ang isasuggest ko po ay yung tirada po na Bishop B5. Bakit po?
ipapakita ko po muna anong mangyayari pag ikaw ay nag-castling. Pag nag-castling ka, titirahan ka po ng knight f6, hitting the pawn, magdi-develop ka ng knight to defend the pawn, and then siya po ay magka-castling din. Ngayon, pagka-castling, kadalasan po dito nagdi-develop. Kung sakaling ikaw ay mag-bishop g4, tutulakan ka niyan. Tapos tatakbo ka, tutulakan ka ulit, and then papressurein po yung e4. Pag ikaw naman po ay nag-simple development, let's say, depensahan natin tong e4, ay hindi po ganun kaganda dahil may bishop g4. Ang bishop g4, pressure po dito, at ikaw ay naatake dito. Ibalik ko lang po ulit ng konti. Coach, i-prevent natin yung bishop g4 by playing h3. Dito na po papasok yung napakagandang tactics sa side po ng black na kung saan mai-equalize yung position. Meron po kasi siyang tira dyan na knight takes e4. Coach, binigay po yung kabayo. Yes, pero pagka takes mo, may tiradang d5. And if you capture the pawn, capture, pantay po siya ng pyesa pero may pair of bishops ito pong black at may pressure na binibigay dyan. Siguro atras ka, atras lang siya, and then later on, simple development will give you a problem dahil yung pawn mo sa d4 ay isolated. So, balik po tayo sa nangyari. Ayan. Kaya po, ang pinapatira ko po, just in case na mag-bishop siya dito, is bishop to b5. What's the reason? Ito po, iiwasan natin yung tactics sa knight takes e4. Kasi ngayon may threat ka na d5, kaya mapipilitan yan mag-bishop d7. Mag-castling ka na. Pagka-castling niya, mag-develop siya ng knight, hitting the pawn, depensahan mo. Ngayon magka-castling siya at pagka-castling, saka ka mag-h3. What's the big difference? Wala pong knight takes e4 kasi walang d5 dahil yung bishop mo nandito sa b5. Di ba? Ayos. Ngayon, ang sasabihin siguro ng karamihan, so what? Walang knight takes e4, gaganon, gaganon. Anong play ko? Ito po ang magiging play. Bibigyan ko ng araw. Kung sakali man na siya po ay mag-rook e8, syempre, mag-rook e1 ka. Later on, magpipin ka dito, kaya kadalasan nag-e8-6, so tirahan mo lang po ng bishop f4. And after bishop f4, completely develop na yung pyesa. Ito na ang magiging play mo. Ilagay mo yung reyna mo dito. I-atras mo ng konti yung bishop, and then ilagay mo siya dito. Kung mapapansin nyo po, nakatutok doon, dahil next move, itutulak nyo. Pero dapat nyo pong tandaan, iiwasan nyo yung talon ng kabayo dito. Meron po kasing talon ng kabayo dyan in case nandito yung queen, nandito yung bishop, kasi mapapalit. Kaya minsan, sinusundot po yan ng a3, bago gumanito, bago gumanon, at bago gumanon. Yun po ang pwedeng play na gawin nyo sa middle game. Subukan nyo po yan. Baka sakaling gumana. And anyway, kung di man gumana, may napakagandang play na kayo. Kahit hindi pumasok sa opening trap. Anyway, balikan na po natin doon. Balik po tayo sa pinaka nangyari sa laro. Kasi magtataka talaga kayo, bakit pagka-check, kining movean ko lang. Ang idea po ng king move is to go d5 at pagka d5 tatakbo yung kabayo, may check dito, bagsak yung bishop. Yun po yung pinaka-threat. As you can see, ang tinira niya po ay bishop d7. That is to avoid the d5 idea dahil wala nang check. Kaya po yan yung tinira ng kalaban ko na Grandmaster. Ngayon, mali po yung tira na yan. Dahil po may tiradang queen b3 na aking ginawa at eto na ang threat ko, atakihin yon d5, pag umalis po yung kabayo, may kain po ako sa may b4. One piece up ang kakalabasan. Yung iba nagtatry na mag-bishop a5, pero eto po kasi mangyayari dyan eh. Bishop takes f7, at pagka king f8, bishop takes g8, rook takes g8. O coach, ba't mo pinalit yung bishop? Napakalakas. Kasi may knight g5, which is mahirap depensahan dahil may capture doon. And then mating ganun. Yan po ang nangyayari. Ngayon, pag dinipensahan mo ito na nga pong mangyayari. Ayan. Ang only way to continue is to sacrifice the queen, which is definitely winning for the side of white. Yun po ang nangyayari pag bishop a5 defending the bishop. Ngayon, ang ginawa po ng Grandmaster, mas pinili niya pong iligtas yung f7 pawn, pero after d5, siya po ay nag-resign na.
sa kadahilanan na once the knight moves away, may capture po ako dito. May nagsabi sa akin pong live streaming, coach, ba't hindi kinain ito? Eh di ba pagka-text mo, mate, hindi mate dahil may kabayo. Ngayon, simplehan natin, kainin na lang doon. Kahit queen takes b4, the next is knight c3. This is clearly one piece up. Completely winning. Diba? Winning ka agad. Yan po ang nangyayari. Ngayon, ibalik ko pa ng konti kasi gusto kong ipakita sa inyo anong mangyayari pag tinira ng kalaban yung best move. Coach, ano ba yung best move? Ang best move po is Bishop A5 immediately. What's wrong with Bishop A5? Eh di wala ka ng ganito kasi pag nag D5 ka, the knight will go here at pag chinek mo, may C6 lang, depensado eh. O, diba? Kaya ibabalik ko po doon. Okay? Ang tira naman na pwede mong gawin kung nag-bishop a5 siya, na-realize niya na pwede pala yan, pwede ka pong mag-queen p3 lang, pressuring the pawn. Napuwersado niya pong depensahan ng queen to d7. Gusto ko lang ipakita na kung sakali man na na-weirduhan siya dyan kasi naharangan yung bishop, hindi ba pwede ito? Ganun ulit ang tema, may d5 na naman, knight moves away, check dito, ganun. Siyempre, kakainin mo muna yan and then check dito, ganun. Ganun po mangyayari. Bagsak yung bishop. Kaya nga po, ang only way to defend is queen d7. Medyo weird. But let's say, nakita niya po lahat ng weird moves na yan. Ano ang pwede mong gawin? Simple development na lang. Pwede ka na pong mag-develop. Ayan. At kung sakali man sabihin nyo, coach, nagde-develop ka nga, simple, pero hindi nakakastle yung king nyo. Hindi nakakastle yung king, pero ang weird po ng posisyon ng queen niya. Example, nag-knight siya dito develop, bishop g5 ka lang. Magkakasing ba siya? Hindi siya makakasling kasi ito po, namumblema siya dyan eh. So, saan pupunta yan? Walang mapuntahan na maganda. Dito, anong gagawin mo? Pag nagkasing siya, kakapturein mo lang yan eh. And this is looking good. Nakakasling siya, pero pag tingnan mo yung king, mas safe yung king mo. And a development like h4, rook goes here, rook dito, napakalakas na. Diba? Yes, hindi ka nakakasling. Yes, hindi mo nakuha yung pyesa na dapat ilalamang mo kung nagkamali siya. Pero playable pa rin yung posisyon. Kayang-kaya mo pa rin itong dalhin. Alright? May isa pang tira. Ibalik ko po ng konti. Ha? Kasi yung iba, hindi po nagbi-bishop to a5. Instead, nag-queen d7 agad. Another weird-looking move. Tulad ng kanina, napaka-weird. Pero ang pinaka-idea, push the pawn, knight moves away, walang check. Pag nag-queen b3 ka, f7 is already dependent. No? Pero dito po, may napakagandang tirang queen a4. Anong idea ng queen a4? Magdi-d5, babagsak yung bishop. Kaya nga po ang ginagawa dyan, only way to defend ito, no? Kasi yan yung threat mo. Hindi po pwede yung a5 kasi may a3, kulong yung bishop. So, ang ginagawa dyan, bishop a5 eh. Magtataka, coach, pwede mag-d5, yes. Pero hindi ka lalamang ng pyesa dahil may knight to e5. What's the idea? Hinahamon po yung reyna. At pag kinapture mo yan, hindi mo ito matitakes. Pag naman tumira ka ng bishop b5, pwede mag c6, hitting the bishop pa rin. So, hindi ka lalamang. Ang pinaka pwede mo na lang daw gawin dito is queen takes a5. Na kung saan makakapture yung kabayo. Pero okay lang yan. Lahat yan ay part of the plan dahil may queen to c3, hitting the knight at hitting the pawn. Ang pinaka-way niya na lang is bumalik knight to e5. Pero bago ko ipakita yon, may threat po kasi dito na queen b5, discovery attack. Anong meron dyan? Wala. Ang gagawin mo lang daw, queen takes g7. Walang mati yan. Kahit anong gawin ng kabayo, kahit saan siya pumunta. Promise. Example, mag-discovery check ka dito, king movean mo lang ulit. King movean mo lang ulit at yung tori na ito, lapnos na yan. Hindi niya na yan madidepensahan. O example, mag-capture ka dito o nakakain ka. King movean mo lang. Again, nakathread ito, nakathread yun, mamaya babagsak pa to. This is definitely winning. Kaya balik po tayo doon. Ang magandang gawin na nga lang daw po is mag-knight
to e5. At pagka knight e5, capture, takes, queen takes, ang ending, 1 pawn up. Yes, hindi nakakasling yung king, but I was saying earlier, kahit hindi po yan nakakasling, safe yan. Ang titira nga po niyan dito eh. Tapos pwede ka na mag knight c3, develop lang. Hindi na to capture rin kasi baka ma-weekend pa eh yung side mo dyan. Kaya hindi na kina-capture. Ngayon, pag nag-castling siya, then go for the idea. h4, rook dito, ganun, o pressure ng todo. Yan po ang mangyayari. Kaya okay na okay po. So sana po may natutunan kayo at nag-enjoy. Kung nagustuhan nyo yung bagong series natin na ito, na kung saan i-explain ko po completely yung mga opening trap na nakikita nyo para magamit nyo talaga ng maayos sa torneo. Aba, i-like nyo po, i-share, at don't forget to subscribe. Ayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe at nakafollow. Muli, ito po yung Coach Pinamaster Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga ganitong videos natin. And siguro mag-comment na din kayo kung anong opening trap yung gusto nyo explain ko pa ng mas malalim para may matutunan kayo. Hanggang sa muli pong pagkikita, God bless mga kabiyahe. Salamat ng marami sa inyong suporta. Bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.